So, good day sa inyong lahat at magkakaroon tayo ng panibagong series sa isang subject at ito ay patungkol sa science versus evolution. So, pero bago yun, kung hindi mo pa napapanood ang video na science at religion, magkalaban ba o magkakampi, ay sinasuggest ko na panoorin mo muna para magkaroon ka ng konting background kasi usually ang take ng tao o ng majority ng mga Pilipino, magkalaban ang science at religion. Na kapag sa Diyos ka raw naniniwala, automatic na ang pinaniniwalaan mo daw ay ang 6 literal days creation. Samantalang kapag daw science person ka o hindi naniniwala sa Diyos, ay billion of years ang paniniwala mo at nanggaling ang tao sa unggoy. So pero hindi ganoon. So sa video na yun, diniscuss ko ang tatlong major views ng pagkakaiba-iba nila. Mayroong view na theistic evolution, paniniwala sa Diyos, pero ginamit ng Diyos ang Big Bang at evolution ng tao sa paglikha. So mayroon naman tayong tinatawag na Old Earth creationism, naniniwala sila sa billion of years ng creation, pero tinitake nila yung days o araw as metaphorical or figurative. Pero nire-reject nila ang evolution ng tao at tinitake nila ito as a special act of creation na ang tao na noong nilikha. At yung pangatlo ay yung Young Earth creationism. Ito yung paniniwala na ang mundo ay hindi billion of years, kundi thousands pa lang. Naniniwala na 6 literal days ang pag-create ng universe o Earth at nire-reject din ng evolution pero science-based pa rin. Lahat ng view na ito naniniwala na hindi magkalaban ang science at religion. So sa aking paniniwala, again, ako ay Young Earth creationism, 6 literal days at hindi nag-evolve ang tao. At sa series ng videong ito, ipapaliwanag ko based sa libro ni Dr. Jeff Miller. Si Dr. Jeff ay isang biochemical engineer with master's and doctorate degree of mechanical engineer at sa libro na ito ay pinaliwanag niya kung paano ang idea ng Big Bang at evolution ay against sa science. Ibig sabihin, science is not automatic belief in Big Bang and evolution, gaya ng iniisip ng marami. So kahit naniniwala ako na 6 literal days ang creation at hindi totoo ang evolution at Big Bang, it is still science-based. At ipapaliwanag natin ang mga dahilan kung bakit. By the way, kapag sinasabi ko palang evolution, ang ibig kong sabihin ay ang macro-evolution. Yung paniniwalang mula sa maliit na bagay tapos nag-evolve hanggang sa nagkaroon ng tao. Mayroon din kasi tayong tinatawag na micro-evolution. From the word micro, maliit, kumbaga may mga maliliit na changes na naganap sa isang organism. At naniniwala ako o kami ng mga Young Earth creationism sa micro-evolution. Na for example, sa mga hayop tulad ng aso, mayroong na-produce na iba't ibang breed or variety. Kaya bagamat pare-parehas na aso, ay nagkakaiba-iba ng itsura. Pero sa tinatawag kasi na macro-evolution, ito yung evolution na sobrang laki ng pagbabago. Like yung unggoy, naging tao, So when I say evolution, sa lahat ng video na ito, what I mean is macro-evolution. Doon against ang science, hindi sa micro-evolution. So ang pag-aaralan natin ngayon ay ang first and second law of thermodynamics. Ang thermodynamics ay nanggaling sa dalawang salitang Greek na therma nang ibig sabihin ay heat, init, at sa dunamis nang ibig sabihin ay force or power. So, di ba yung heat o yung init ay pwedeng ma-convert as energy or power. So, ang thermodynamics ay pwedeng i-summarize as the science of energy, including heat, work, defined as the energy required to move a force a certain distance, potential energy, internal energy, and kinetic energy. Sa first law of thermodynamics, originally formulated by Robert Mayer 1814-1878, ito rin ay tinatawag na conservation of energy principle. So sa isang closed system, mayroong certain amount of energy at yung energy na yun mananatili sa closed system kahit nag-iba na siya ng form. Itong energy na to sa isang closed system, hindi nawawala, hindi masisira, andoon at andoon lang
ang energy na yon kahit na mag-iba-iba siya ng form o ng anyo. Halimbawa nito yung pagsusunog ng kahoy. Kapag sinunog mo yung kahoy, magta-transform lang ito sa panibagong estado. Pero yung energy na present bago sunugin at pagkatapos sunugin ay parehas lang. Pero halos lahat ng energy ay nag-transform as a heat o init. So, ibig sabihin, ang universe daw ay isang closed system at mayroong certain amount of energy. Kahit na mag-iba-iba ang form o anyo ng energy, hindi pa rin yun mawawala, hindi mababawasan o hindi nadadagdagan. Yun at yun pa rin iyon. So sa second law of thermodynamics, ganito naman. Katulad ng first law, sa isang closed system, mayroon pa ring certain amount of energy na nagbabago ng form. Pero sa second law of thermodynamics, yung energy na nagbago, bagamat andun pa rin, pero hindi na siya ganoon kagamit-gamit. Less usable na siya. Katulad ng example natin kanina, di ba? So, nung sinunog yung kahoy, after masunog, parehas pa rin naman yung amount ng energy. Pero nang naging abo na siya, naging gas, naging init, hindi na siya ganoon kapaki-pakinabang, hindi tulad noong kahoy pa siya. Parehas pa rin yung amount ng energy, pero hindi na tulad ng dati ang paggamit. At isa pa, less retrievable and less accessible na rin, hindi mo na siya basta-basta makukuha. So, kaya ang universe natin, kahit na hindi nababawasan ng energy, pero nag-iiba-iba ng form na hindi na nagiging kagamit-gamit, kaya yung universe natin papangit ng papangit. Mas nagiging disorder, mas nagiging disintegrated at papunta na siya sa chaos o pagkasira. At yun ang tinatawag nating entropy. Na habang mas tumatagal, habang mas nagbabago, pumapangit. Hindi natin iyon mapipigilan. So yung entropy, hindi ito mapipigilan. Example, di ba? Mas nasisira ang bahay kapag walang nakatira. Nagkaroon ng mga sapot-sapot, alikabok, yung mga pintura, naluluma, nagpapalit lang ng form, yung energy papunta sa pagkapangit o pagkasira. Pero for example, mayroon namang naglilinis, nag-aagaw, nagpupunas, pero at the end, masisira at masisira pa rin. Napapabagal lang yung pagkasira, pero sa huli, masisira at masisira pa rin. So ganoon ang universe. Part ng nature ang entropy. Ang universe ay papunta sa chaos o pagkasira. So ano bang kinalaman ng first and second law of thermodynamics sa usaping creation at evolution? Kung walang Diyos o ang pagkakaroon ng universe na wala siya, kiniklaim kasi ng Big Bang Theory na lahat ng matter o lahat ng bagay ay nagsimula sa isang maliit, mas maliit pa sa tuldok. At itong mas maliit pa sa tuldok na ito ay unti-unting nag-expand, nagkaroon ng inflation, and then boom! Ito na ang lahat. Kaya sabi nila, ang universe daw ay parang nag-expand. Pero ang pinakamalaking katanungan ay saan galing itong bagay na maliit na maliit na maliit na maliit? Yan ang bagay na hindi masagot ng mga scientist na hindi naniniwala sa Diyos. So kung hindi totoo ang Big Bang, dalawang choice na lang ang natitira kung paano mo i-explain ang universe. Una nga yung Big Bang at pangalawa ay ang universe ay walang hanggan, steady state theory o eternal theory. O number 3, nilikha ang universe ng Diyos. So punta tayo sa Big Bang. Halimbawa itong physical universe na mayroong mass, matter at energy, at kung ang isang tao ay naniniwala sa Big Bang, vina-violate nito o kinokontra nito ang first and second law of thermodynamics. Kasi sabi sa law of thermodynamics, yung energy na mayroon sa isang closed system, hindi pwedeng bumaba o tumaas. It's just the same. So, ibig sabihin, yung maliit na energy kung saan nanggaling yung universe, andoon yung energy na mayroon ang universe ngayon? Siyempre, hindi.
Again, sa first law na ito, ang energy hindi pwedeng kumonte o dumami. So kung sa universe, sa pasimula ay wala, as in walang matter, energy, or mass, tapos biglang nagkaroon ng certain amount of inconceivable energy, ito ay violation of law of science o violation ng first and second law of thermodynamics. From nothing to something, eka nila na hindi mga naniniwala sa Diyos. Pero para sabihin ng mga atheists na ang universe ay from nothing to something, then it's a miracle. May himala. So tignan ninyo ang sinabi ni Stephen Hawking, isa sa pinakamatalinong tao sa mundo na hindi naniniwala sa Diyos. Because there is a law of gravity, the universe can and will create itself from nothing. It is a self-contradiction. Because there is a law of gravity. Ibig sabihin, meron na. And then sasabihin niya, the universe can and will create itself from nothing? Kung i-explain mo ang universe na walang Diyos, walang lumikha, then ang universe natin ay maituturing na closed system. Walang pwedeng pumasok o lumabas na energy sa universe. So, ibig sabihin, nanggaling nga lahat ng matter, energy at mass sa isang maliit na bagay. Pero kung totoo ang Diyos, ang universe ay hindi isang closed system, kundi isang open system na kung saan ang lahat ng mayroon sa universe, mass, energy, matter, ay nanggaling sa labas nito o yun ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang pinanggalingan ng mass, energy, and matter sa universe. Ang universe as an open system, nagkaroon ng mass, matter, at energy dahil mayroong lumikha nito outside sa system o outside ng universe na ito. Ang universe ay nilikha ng isang immaterial at uncaused being, walang iba kundi ang Diyos. Ang first and second law of thermodynamics ay law of ibig sabihin ang Big Bang dahil vina-violate nito ang laws of science, hindi ito totoo at ito rin ay unscientific. Hindi rin pwedeng mangyari ang eternal state o ang universe ay walang hanggan, walang simula o walang wakas dahil vina-violate pa rin nito ang either first law or second law of thermodynamics. Dito kasi sa eternal state, para bang ito yung machine na forever gumagana pero walang input ng energy. Hindi mo siya pwedeng pasukan, hindi mo siya pwedeng dagdagan. At wala iyong katotohanan. Dahil walang machine na nakadesign na ganoon. Walang machine na habang buhay lang na gumagana pero walang nilalagay na input o bagay para gumana. So kung totoo, ang eternal state, ibig sabihin, vina-violate nito ang second law of thermodynamics na ang energy ay nagtatransform into a less usable energy. Parang sa sasakyan, yung gasolina ba, kapag naging gas o hangin, pwede mo ba ulit ipasok sa gasolinahan yung gas o yung hangin para umandar ulit ang sasakyan? Obviously no. Kailangan mo ulit ng input ng gasolina. Ibig sabihin, kung kailangan ang mga input para gumana ang isang system o ang universe, ibig sabihin may simula ang universe. At mayroon ding wakas dahil sa entropy na tinatawag natin sa second law of thermodynamics na kung saan ang entropy ay ang pag-lead sa pagkasira o chaos. Ibig sabihin, may wakas ang universe o ang ating Earth. So sa tatlong possibility ng pasimula ng universe, una ang Big Bang, second ang eternal state, at pangatlo ang creator, nag-i-stand out pa rin ang creator. Na ang universe ay nagsimula sa isang dakilang manlilikha na hindi material, walang simula at wakas, walang
pinagmulan. Na ang creator na ito ang lumikha o nag-design ng laws of science na nagpapatunay ng kanyang pagiging totoo. So pero baka may mga nag-iisip sa inyo na kung ang universe ay nilikha ng Diyos, then sinong lumikha ng Diyos? So sinagot ko na yan sa video ito. So kung hindi mo pa napapanood, sinasuggest ko na panoorin mo rin ang video ito. So ang universe ay may simula. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Chapter 2, verses 1 to 2. Thus, the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Ganon din ang realidad ng entropy. Sabi niya sa mga awit 102 verses 25 to 26, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas, sila'y huhubarin parang kasuotan. At walang hanggan ang Diyos at makapangyarihan. Sa Roma 1:20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kaniyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. So kinukumpirma ng kalawakan ang katotohanan ng Diyos. Sabi niya sa mga awit 19:1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan, ang ginawa ng kanyang kamay ipinapakita ng kalawakan. So for more info or kung gusto nyong babasa yung mga statements ng mga scientists, engineers, chemists, biologists, etc. na mga nagpapatotoo na hindi totoo ang Big Bang at evolution, so pwede nyong i-download ang book ng pinagkuhanan ko na ito. So free lang ito, at marami pa kayong mga books na pwedeng ma-download sa website nila, sa apologeticspress.com. So God bless sa inyong lahat, and don't forget to like, comment, and share, and stay tuned mga kapatid at mga kaibigan.